Hello class, this is the part 3 of our lecture in our module 7, which involves a problem solving in standard addition and multi-component analysis. Okay, now let's start with the standard addition method. Na standard addition method ay ginagamit kapag ay complex material ang minimeasure ninyo. And then, ang ginagamit doon is just an addition of one or more increments of a standard solution to sample alicon. And the solution is diluted to a fixed volume. Those are the standard addition method when you are measuring a soils, mineral, and plant ash which is a complex material. And then, eto dito guys, the variables present in the standard addition method are itong mga to. Okay, that's suot ko lang dito sa may paint natin. Ayan, dito here. Dito. Now, ang kwan natin dito, the variables involved in our standard addition are Vx, Cx, Vt, Vs, and Cs. Vx is the volume of the unknown solution. Cx is the concentration of the unknown solution. Volume, Vt is the volume total, and volume is the volume of the standard solution. And the Cs is the concentration of the standard solution. And then sa ating standard solution, guys, okay, let's say we have the unknown solution here, which is the EBC. And then kapag ito ay nilagyan ninyo ng standard solution, guys, ng standard solution, okay, directly ninyong ilalagay, okay, itong nangyari dito. Suppose this is the unknown here. Ayan. And then nag-add ka ngayon ng standard solution. Okay? Ngayon, ito yung pan natin dito. Ayan. Okay? Ito, yung volume na na-add dito is yung Vs natin. And then yung standard has its own Cs. And then sa unknown natin, meron tayong concentration of the unknown solution. And yun nandito guys, is ito yung volume of the X. And then this one here, the total volume na nandito sa ating sample compartment is yung ating Vt. So those are the variables in our standard solution. Now, when we express the Cx, okay, suppose na hindi pa tayo naging standard solution, ganito yung expression ng ating equation. But when the standard solution is added, ganito na ang expression ng ating equation natin. A is equals to EB and then Cx Vx all over Vt. Sir, bakit po ganyan ang kwan natin ng ating expression? Kasi nga guys, this one here, this variable here, is yung ating dilution formula. Kasi nga kapag nag-add ka, syempre madadagdagan yung volume. Magkakaroon ng dilution dun sa may concentration natin. Okay? Then in terms of here, ayan, ito. For this one here, this part of the equation is the standard. CSVS over Vt. Now, since EB, the molar absorptivity, and ako natin yung ating sample path length, okay, cell path length pala is constant, and then volume T is always constant. This one here, itong variable na ito, is considered as K. And then this one here is considered as K, okay? Now, ang mangyayari ngayon dito, guys, is we will have this expression na A is equals to MVS plus B. Yan yung mangyayari dyan. Where M, okay, ang panakasin niyan is a linear equation. Ayan, this one is the x-axis, which is the absorbance. And then the x-axis is the volume standard. And then yung nandito, guys, is yung slope natin. In order to determine that, we will have the x-axis and the y-axis pa natin, yung mga points doon, na kung saan yung y, ang na-point doon is yung mga absorbance, and then yung mga x natin is yung kwan natin, yung ating volume of the standard solution. Na simple lang yan is doon sa ating y is equal to mx plus b. Now, the m here, okay, is just a KCS. Ayan yun. Ayan, ito siya. And then yung ating b here is yung ating ayun, nando doon. KCX Vx. If you wish to determine the Cx, kasi ngayon yung hinahanap natin, so it's just a ratio of m over b here. Yan, sulat na natin dito. M over B. So, yan ay KCS over B. KCX Vx. So, mapa-cancel yung K. Isolating CX here. Ayan. So, mangyayari dito,
arrange lang natin. So, B, CS all over M, V, X. So, this is the formula. Yan. Ngayon, hindi niyo siya maintindihan pa kasi hanggat hindi natin sinusolve yan yung sample problem natin. So, punta tayo ngayon sa ating sample problem number. Hindi ko ang sample problem number 2. Ito. Ayan, ito na may formula. So, ayan, here. Ito. Na ang nangyayari dito sa ating sample problem, we have this unknown sample in the area pollutant. Ine-determine daw natin doon yung concentration ng benzopyrene na dinosolve sa isopropanol. Ngayon, di ko natin dito, di ba, we have a formula of CX. Hinahanap natin yung concentration of benzopyrene which is expressed as CX. Yan yung CX natin. Ang CX natin ay, di ba, ay VCS all over MVX. Ngayon, meron na tayong CS, ito, yan, and meron din tayong BX na kung saan 25 ml. Hinahanap natin yung B and M. Saan natin makuha yan? Madedetermine natin siya sa may graph na ito. Where the volume of the standard, ito yung BS, di ba? Sa ating one kanina na A is equals to MVS plus B. Ayan. Now, sa VS is the X. Ayan. And then this one here is the Y. As a form of Y is equals to MX plus B. Ngayon, ang gagawin natin dito is ipa-plot natin siya sa calculator using ito, using LR analysis. Okay? Ngayon, paano tayo magkaanak ng LR analysis dyan? Mayroon na akong simplest way dito sa ating calculator. Pero I suggest na dapat i-search nyo rin kung paano makagawa ng LR analysis sa calculator ninyo. Ang model kasi ng calculator is Casio FX 570 ES Plus. Share ko lang, okay? Share ko lang. Dito kasi, kung ito yung ginagamit ko, kung ganito rin ginagamit ninyo, makakapag LR analysis kayo using by clicking the mode. Okay? Ganito yun mode. Ayan. And then pindutin ninyo yung stat. Ayan, hanapin ninyo yung stat. Sa calculator ko, that is 3. And then hanapin ninyo yung A plus VX na tab. Ngayon sa calcu ko, siya ay 2. Ayan. Then after nyan, may lalabas dito na X dito. And then Y dito. Ayan. Ngayon ang gagawin ninyo, i-input ninyo itong mga to. Dito yung X, itong mga to yung X. Ito naman yung mga Y. Pero ang input nyo lang dito guys, huwag nyo isasama yung 0 kasi nga yan yung volume ano natin. Ang hinahanap natin dito is yung standard. So input natin itong mga to guys, input ko lang 2, 4, 6, 8, 10 here. And then, ayan, 27.6, 34.3, 41.0, 46.5, and then we have 51.4. Ayan. And then after nyong i-input yung mga values na yan, okay, ipipindutin niyo ngayon yung AC sa calculator niyo. Okay, sa may model ng calculator ko Sa may iba, I suggest na i-search ninyo sa YouTube kung paano yun nagagawa. Okay? So AC, then pindutin niyo yung shift. Yan. Shift. Then hanapin ninyo yung stat sa ALQ ninyo. Stat na nakalagay. Sa aking ALQ, that is 1. Ayan. And then, after nun, may makikita kayo na i-click ninyo yung reg. Sa aking calculator, that is 5. Ayan. And then, may mapapansin kayo after some reg, may makikita kayo. Sa aking calculator, na-display kasi is 1A, 2B, 3R, 4, X hat, and then 5, that is Y hat. Then after nun guys, ang mangyayari lang dito is, i-click nyo muna yung 3 natin to check the linearity. The R natin ay dapat ay approximate to 0.99, ganyan, in order to check the linearity. So linear naman siya, so ang value ng R ng aking linear equation dito is 0.997. So pwede na yan. Ngayon ang mangyayari dito guys, so diba tinutukoy natin to is A plus BX. Na kung saan, in terms of linear equation na MX,
plus B sa A plus BX, yung B, yung ating slope, and then yung B natin, yung A natin dito is yung ating y-intercept. So the value of B, ayan, kukunin ko na siya guys. Kukunin ko na yung value niya. Ang slope natin guys is 2.99. And then sa may calculator to and then doon naman sa may letter A natin is 22.22. So ito na yung ating slope. And this one here is the y-intercept. Tama. Ngayon, itong value na ito ay papasok na natin ngayon dito. Ayan. So substitute lang yung values natin. Dito ko na lang siya isosolve guys Okay, wait lang. Baba na lang. Dito ko lang siya isosolve. Cx is equals to, di ba, BCS all over MVX here. And then, let's substitute the values na B, which is a 22.22 times the CS, which is constant, given naman siya na 1.25 times 10 raised to negative 3. Tama ba ang values na sinulat ko? Ayan. Ayan, so tama. And then, all over M, the slope, 2.99 times the Vx, which is 25.0 ml. Okay, given naman yan. So, calculating the, let's calculate the value. We will obtain a value of 3.7157 times 10 raised to negative 4 molarity. So, yan na yung sagot natin. Okay? Yan. So, take a screenshot, guys, so we can proceed to our next problem. Okay, let's proceed on our next problem. Para ano. Yan. So, here, now we're done with the standard addition. Okay, 2 data points, guys. Itong 2 data points of standard addition naman na ito, simple lang siya. We'll just follow this formula. So we have a absorbance 1, the unknown. Absorbance 2, yun yung class standard. So makapag-generate din siya ng absorbance here. Ayan, kunwari, ayan. Okay, this one is our unknown. Ayan. So mineasure natin, we'll obtain an absorbance 1. And then this is also the unknown, pero nilagyan mo ng standard. Ayan, standard, and then mineasure mo using the standard, you will obtain the absorbance 2. Now, in order to calculate the unknown, ayan. So this one here's standard. In order to calculate the Cx, meron agad na tayong formula using 2 data points na A sub 1 CSVS all over A2 minus A1 Vx. So direct substitution lang yan kung ano man ang given dito sa my sample problem na ito. And that will be your learning activity. Okay? Ayan din, this one here is your also learning activity. Pero ang gagawin yung method is yung ginawa ko previously sa kanina. Okay? So dito hindi ko na siya gagawin kasi direct substitution lang naman yan. So that is actually a bonus na para sa inyo. Now, let's go on to the two-component analysis. Now, since we're done with the standard addition, punta naman tayo sa may multi-component analysis. Okay, ang nangyari kasi dito, guys, when we are conducting a two-component analysis, suppose na meron tayong natin sa ating sample. Ayan, sa ating sample. Wait lang Sa ating sample, okay. Sa ating sample natin, guys, ayan, sa ating sample natin, guys, kunwari, we have two-component analysis. Ngayon, ito kasi, guys, sa ating sample na qubit na kunwari dito, is we have two unknowns. Meron tayong, let's say, dito, na nasa graph natin, dito, so we have let's suppose, meron tayong dichromate species, and then meron tayong permanganate. So, dalawa. Yung kasing ginagawa natin kanina, guys, is
isa lang yung mini-measure natin. Ano namang gagawin natin kapag dalawa na ang dinedetermine natin concentration? Ngayon, ang mangyayari kasi dito, guys, both two sample here are colored. Now, kapag mineasure mo siya individually, okay, amang degenerate na gap, let's say dito sa ating permanganate, ay ganitong graph. And then sa ating chromate ion, ito yung graph na ma-degenerate niya sa pag mineasure natin siya in our spectrophotometer. But when these two are mixed, ang ma-degenerate na graph nila ay ganito sa may graph na ito. So nagkakaroon ng overlapping of wavelength na mag-generate ng ganito. Ngayon, syempre, since it is a mixture, makakapag-generate ka ng total na absorbance. Pero how do we measure it? Take note lang guys that natin sa may wavelength natin, each species has its own corresponding maximum wavelength absorbance sa ating visible region. Okay? This chromate, nag-absorb siya sa maximum at this wavelength. This na naman itong ating permanganate is at this wavelength. Ngayon, ang gagawin niyo dito is i-measure niyo siya separately in our sample. And then, i-generate nyo na. Okay? Pero dapat alam niyo yung mini-measure niyo. Ayan. And then, suppose that ito, ayan, pinag-mix mo na siya. At the individual sample kasi, we have this Beer's law. Ngayon, kapag isa lang yung present, kapag only one analyte lang yung present sa atin. Pero kapag pinag-mix mo na guys, since nag-overlap yung kanilang graph or the spec, yung ating kanilang dito, yung graph natin. So, ang mangyayari dito is, magkaaroon tayo ng EBC1 and then EBC2 na kung saan yung absorbance ni 1, species 1, and absorbance ni species 2. Now, in order to calculate that, dapat meron kayong specific wavelength. Let's suppose that this wavelength, mineasure ko siya dito. So, this one, this is the absorbance 1. And then, absorbance 2, mineasure ko siya dito. So, absorbance 2 plus EBC2. Ayan. So, ganyan. Para mas maintindihan niyo, let's solve this sample problem here. Ayan. Sample problem. So, ayan. Sample problem na tayo. Ayan. Dito sa may problem natin, the potassium, ang graph natin dito. Ayan. Sinasabi sa may problem na ito, guys, that ayan, potassium dichromate and potassium permanganate have an overlapping absorption spectra, which is ito nga yung graph nila ngayon. In 1 molar of sulfuric acid. Okay. Sa ating kondo natin, sa ating potassium dichromate, ang maximum absorption niya is at 440 nanometer. So this one here is 440 nanometer. And then, sa ating potassium permanganate naman ay 545 nanometer naman daw yung maximum absorption region niya. And then, nung measure daw, guys, yung natin, yung at 2 wavelengths, yung mixture natin, this one here is the mixture 1. The mixture here, mineasure siya at wavelength 1 sa kanilang natin at 440 nanometer. Napag-generate siya ng absorbance 0.405. And then at specific wavelength naman, mineasure siya at another wavelength. Ang na-generate niyang absorbance is 0.712. Yan. Yan yung na-generate niyang wavelength, absorbance. And then, meron tayong pure solution na inabsorb, na mineasure, and their corresponding absorbance ay itong mga to. So, paano natin i-determine yung concentration ng dichromate ion and manganate ion in this solution? So, paano kaya ang mangyayari dyan? Gagamit tayo dito ng linear equations in two unknown. And then using this data here, okay, itong equation natin na to, suppose that E at the absorbance 440, ayan, we have E 440 BC, or kunin natin, let X is the concentration of dichromate ion kasi mahirap magsulat. And then Y is the concentration of manganate ion. Ayan. So this one here is the X 440 plus E of 440 B of the Y at
440. Ayan. And then we also have an absorbance of natin na A at 545. Molar absorptivity at 545. B of X at 545 plus E 545, B at Y 545. So ano kaya mangyayari dyan? How to measure their values? Kaso ang given lang kasi dito guys is yung absorbance lang. Paano natin madedetermine yung molar absorptivity ng both species natin at their corresponding wavelength? Now, gagamitin natin itong data na nandito. Yan. So, kuunin natin yung molar absorptivity ng chromium at 440, yun yung makuha natin dito sa may part na ito. Madedetermine natin yung values niya. And then, dito naman sa may permanganate, madedetermine natin yung values nito. Dito naman, madedetermine natin, using this value, madedetermine natin yung value nito. And then, using this value, madedetermine natin yung value na ito. So, matitira lang after calculating that is the X and the Y. So, makakalculate na natin siya. Pero paano kaya mangyayari doon? Okay. Kung natin, we all know that the formula of molar, the absorbance is just a ABC. Yan yung gagamitin natin. Okay? Now, to calculate for the chromium, punta tayo sa may natin sa ating chromium, or dichromate, ayan, divide natin, and then per manganese, ayan, divide natin. Ayan. Now, let's calculate for the E. Ang chromate natin at E440, di ba, distribute na lang itong formula na to, A over BC. Ayan. Sir, what is C? Ito yung mga C nila. The concentration of potassium dichromate is 1.0 times 10 raised to negative 3. And then yung ating permanganate is 2.0 times 10 raised to negative 4. So A at 440 at chromium, so 0.374 all over. The B is always 1 kapag hindi given. Ayan. So 1 cm cell. Oo. So ayan. The chromium, ilan daw siya? That is 1.0 times 10 raised to negative 3. So 1.0 times 10 raised to negative 3 here. Ang mangyayari dito is, so that is 374. Pero i-count ko na rin siya. At ako ay nagda-doubt. Ayan, so 374. So check na yung value na nandito sa atin. And then at the E, 545. So ganun lang din. Okay. Ayan, ganito lang. Baba ko nga siya dito. So ilan? 0.09. 009. So 0.009 all over concentration ng 1.0 times 10 raised to negative 3. So ilan yan? That is 9. Pero calculate ko pa din. So ayan, and 9. So ayan na yung values nito. Ito na yung values nito. Ayan. And then next naman guys is yung ating permanganate naman. Let's calculate for the permanganate. Ano yung concentration ng ating permanganate? That is 2.00 times 10 raised to negative 4. Now let's calculate its molar absorptivity at 445. Ilan daw? So A, ano ba absorbance at 440 pala? 440, sorry. 440, 0.019. 0.019. Ayan. So all over 2.0 times 10 raised to negative 4. Sir, saan nagaling yun? Dito lang. Ayan. So let's calculate 0.019 all over 2.0 times 4. That is 95 here. And then for the molar absorptivity at 545, that is A, ilan daw? 0.475, 0.475 all over 2.0 times 10 raised to negative 4. Ilan siya? 475. That is 2375. So ayan na. Ngayon ang mangyayari dyan guys, is isa-substitute natin yung mga values natin. Itong mga to sa mga data natin dito. Okay. Now for absorbance A, 440, okay. Ano ba yung X natin? That is chromium. Ano ba yung E natin at EB? That is 374. So, ang mangyayari dito is 374
X. Plus, ilan yung E440 ng ating manganese? That is 95. So, 95Y. Ilan yung absorbance natin at A440? That is 0.405. And then next naman natin at absorbance, 545, ilan yung value na at 545 here? Ilan dito? That is 9X. Kasi 9X. And then at 5454 manganese, that is here, ayan, plus 2375Y. Ilan yung molar absorptivity niya? Ay, absorbance, that is 0.712. That is our equation 1. And this is our equation 2. Ngayon, ang mangyayari dito, guys, is how do we determine, let's solve for X. And let's solve for Y. So, paano kaya yan? Now, let's use the equation 1 here using the substitution method. I-register it lang natin to. So, mangyayari dito is kanilang natin, so 374x plus 95y equals 0.405. Now, kahit ano naman i-isolate ko dito, actually, ganun din naman yung lalabas. Pero let's isolate x. So, 374x, ang mangyayari dito equals 0.405 minus transpose this to another 95y. And then, to isolate x, divided both sides by 374. So, mangyayari dito x is 0.405 minus 95y all over 374. So, ito na yung x natin. Now, to calculate here, dito na natin ngayon gagamitin yung ating equation number 2. Yung x na ito, ay papasok natin sa may x ng equation number 2. Hindi natin siyang ipasok pwede sa may equation number 1 kasi sa equation number 1 siya natin kinuha. Doon natin siya papasok sa ating equation number 2. So, let's calculate, guys. Okay. Paano na? Okay, so 9x from equation number 2. So, 9x plus 2375y equals to 0.712. Now, substituting x to the 9, so mag-yield tayo ng values na 9 times 0.405 minus 95y, ayan, all over 374 plus 2375y equals 0.712. Ngayon, i-pag-times na natin silang dalawa. Okay? Pag-times na natin. Pero, dali lang. May gagawin akong iba. Let's erase this one here. Wait lang. Erase ko na muna to. Ayan. So, ang gawin ko na lang is, let's simplify this x here. So, x. So, 0.405 divided by 374 divided by 374. That is 1.0828. Magkaaroon kasi ng variation times 10 raised to negative 3 minus 95y. 95y divided by 374. So, 95, that is 0.254y. Ngayon, substitute na natin. So, 9 times ito. 1 times 0.828 times 10 raised to negative 3 minus 0.254y plus 2375y all over 0.712. Then, distributive property, pag times nyo both, pag-generate kayo ng ayan, 9.7459, tama ba? So, 9745 times 10 raised to negative 3 minus 9 times 0.254. 0.254. That is 2.286 y
plus 2375 equals 0.712. Ngayon, ilipat natin to sa kabila to isolate the variables kasi nga kaan natin yung pare-parehas. Ayan. So, mangyayari to, distribute lang natin. Y pala dito. Y. May Y dyan. What? Ang nangyari? So, may Y. So, ano natin, distribute natin equation 2375 y minus 2.286y equals 0.712 minus 9.745 times 10 raised to negative 3. So, pag minusin natin, 2375 minus 2.286 equals 2372.714y equals 0.702255. And then to isolate y, para solve for y, divide both sides by 2372.714. So ma-cancel. This one here is 2372.714. The y natin has a value of may value tayo na 2.959 times 10 raised to negative 4 molar. That is the concentration of our manganate ion. So, ayan. So, that is the Y. Ayan. Pero, ang hinanap pa natin dito, what is the value of X or the value of dichromate ion? Ngayon, itong value na ito, guys, itong value ng Y na ito is only, gagamitin natin to para ma-solve sa equation 1, hindi sa equation 2. Kasi sa equation 2 tayo kumuha ng value ng Y. So, hindi na pwedeng magamit yan. Ngayon, using the equation 1, dito natin siya papasok, itong value ng Y na ito, dito, to solve for X. Okay? Now, in equation 1 here, using equation 1, ayan. So, ano ba equation 1 natin? That is 374X plus 95y equals 0.405. Tama ba? 405. Ay, tama. Okay? Now, mangyayari dito, substitute natin yung value ng y from the equation 2. So, mangyayari dito is 374x plus 95 times 2.959 times 10 is to negative 4. Kasi yun yung value ng y equals 0.405. And then 374x plus 95 times 2.959 times 10 is negative 4. That is 0.0281105 equals 0.405. And then transpose this dito sa kabila, so magiging negative. So 374x, matitira siya 0.405 minus 0.0281105. So pag minus niyo 374x equals siya ay 0.3768895 to isolate x. So divide both sides by 374. So ma-cancel. So the value of x is 1.0077 times 10 raised to negative 3 molarity, or that is the concentration of our dichromate ion. So, ayan. Ito ang sagot natin. And ito yung isang sagot natin. Ayan. So, let's check our answers. Okay. Matama so far and voila. So, ayan. So, ganyan ang magiging ko natin. Okay. So, take a screenshot, guys. Mahaba-haba siya. So, ayan. Screenshot. 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 And screenshot. So, ayan. That is our discussions. Pero, ayan.
for the multi-component analysis. Okay. Ang dami ano? Oo, ang dami nga. Now for our last problem, okay, pupunta na tayo. We will skip this part here kasi pang ano yan, mga pang chemistry major na yan. Let's jump to the presence of stray radiation natin. The stray radiation, in order to calculate for the stray radiation of the absorbance in the presence of stray radiation, meron lang tayong formula na A of the absorbance, okay? Absorbance na, ayan, it's just the absorbance in the presence of stray radiation na A equals to log the incident light plus the presence of stray radiation, ayan, stray radiation, all over the transmittance of the incident light plus the stray radiation. Now, kanina natin, let's cut to the chase, punta tayo sa may sample problem natin. Okay. What is the relative error in concentration from 1% of stray light for a sample with molar absorptivity of 2.0 times 10 raised to negative 4 and 1.0 times 10 raised to negative 2 molarity hold in a 1 centimeter cell? So, paano kaya yan? Okay, ang gagawin natin dito is, okay, and then our formula in our, before we calculate this, kailangan muna natin i-calculate yung absorbance na na-measure natin without the presence of stray light. So that is EBC. So ano yung E natin? That is 2.0 times 10 raised to negative 4. So 2.0 times 10 raised to negative 4 here. And then in a 1 centimeter cell, so ayan, 1 centimeter cell times the concentration, 1.20 times 10 raised to negative 5 molarity or moles per liter. Ayan. So, kasing value dito, that is liter per mole centimeter. So, maka-cancel yung mole and maka-cancel din yung liter. We will have a value of 0.24. That is for the absorbance. Di ba meron din tayong formula kanina that the absorbance is a negative log of transmittance. Ano ba kasi yung P natin dito? Yung P natin dito, guys, na sinutukoy dito, is yung ating transmittance natin. Okay? Transmittance yung P natin. Depende lang yan kung paano mo siya i-express. So, ganyan. Transmittance. Ayan. So, ang parang i-calculate yan, it's just A. Okay? T, and then the antilog of negative A. Diba? Nasa identity yan. So, 10 raised to negative 24, 0.24, equals, siya ay merong 0.575 na value. Yan. So in the presence of stray radiation, guys, dito na papasok yung 1% stray radiation natin. Dito na papasok itong formula na ito. Stray radiation, okay, na 1%. So kapag 1%, 0.01. Dito na yan papasok. Okay, at the incident light, ayan, sa ating dito, incident light or the P sub O. So, ititignan natin absorbance here. So, ayan, absorbance. So, log times 0.57 plus stray radiation, 0.01 all over the stray, natin yung ating incident light na may 1 kasi hindi pa siya nagpa-pass through. Ito ay nag-pass through. Ayan. Plus 0.01. Okay, direct calculation ko lang ang gawin ko dito. We will have a absorbance of 0.575, 0.01, 1 plus 0.01 na 0.237. Yan yung absorbance. So, ang hinanap kasi dito is what is the relative error in concentration. Ito mineasure natin kasi na to, kung nandito guys, ito is without stray radiation. Pero dito, kinonsider natin dito, here, ito, considered stray radiation. Ito yung absorbance niya in the presence of stray radiation. So, let's calculate
the concentration. So, A is equals to EBC. Meron na tayong A in the presence of stray radiation. Meron tayong E, which is a 2.0 times 10^4. Calculate natin yung C. So, C equals to A over EB equals 0.237 all over 2.0 times 10 raised to negative raised to 4. Ayan. Liter per mole centimeter times the 1.0 centimeter per dapat nisusulat yan. Ayan. And our answer is natin 0.237 times 2.0 times 10 raised to 4 times 1, and meron kayong sagot na 1.185 times 10 raised to negative 5 molarity. Now, hinahanap dito guys, hindi pa tayo tapos. Kasi hinahanap natin guys, is yung relative error. So, paano ba yan? Paano kaya mangyari yan? Okay? Ayan. Relative error. So, ano ba formula ng ating relative error? Diba? Sa ating relative error, we have the experimental value minus standard value all over standard value times 100. So ano ba ang magiging standard value natin dito? Magiging standard value natin dito guys is yung 1.20 times 10 raised to negative 5, which is yung previous na kinalculate natin without the presence of stray radiation. Yun yung magiging standard value natin. So absolute value. Experimental value, okay, 1.185 times 10 raised to negative 5 minus 1.20 times 10 raised to negative 5, okay, standard value, all over the standard value na 1.20 times 10 raised to negative 5 times 100 is equals to, okay, let's calculate that. So, ayan. And ang sagot natin is, standard value. Standard value. Teka lang. Times 100. And meron tayong 1.25% ang lumalabas na sagot dito. Kasi nga, naka 185 tayo. Ayan. So, tanggalin natin. Ayan, tanggalin natin yung 8. Pero dapat 185 yan. Ang lumalabas kasing sagot, guys, dito sa calculator ay 1.25%. Pero kapag 1.18 lang, tanggal natin yung 5, ay 1.7% yung lumalabas. So, nagkaaroon pa rin talaga ng variation in terms of rounding off in numbers. So, malaki ang effect. Pero, magbibigay naman ako ng range ng mga sagot natin. So, huwag kayo problema doon. So, ayan. So, that ends our discussion here, guys. And this one here, this will be your natin. Direct substitution lang din yan, guys. Sa expect of instrumental uncertainties. Hindi ko na siya i-discuss because that will be your reading assignment na lang. Ayan. Direct substitution naman siya. You will just use this formula here. Ayan, log t. Sige, kunin na natin. Ayan, i-discuss ko na lang siya. Ay, wait. Ayan. So, here. Ayan. So, the solution is nandito naman. Ayan. Pero, tuturo ko lang paano nyo gagamit yung formula. So, ang formula natin is a partial of C with respect to C. Partial of C. C with respect to C equals to 0.434 all over log T times partial of T all over T. Which one here is to yung error natin na ma-encounter natin. Ayan, so standard deviation, which is the partial of T, and then the absorbance of the analyte solution natin, or the transmittance, ayan, hubs as an absorbance. So that is 1, 0.1, ikaw nyo lang, negative, antilog nyo lang.
para ma-determine ninyo. So, makuha kayo ng 0.1 kasi transmittance ang hinahanap natin. And log T, ayun lang din, 0.1. So, ganon. Ayan. So, transmittance, ang given natin is absorbance. Negative log T. So, in order to calculate, so A, ay yung T natin, T is just a antilog of A. So, what is A? 1.0. So, 10 is to negative 1. Ang mangyayari dito, generate tayo ng 0.1. And substitute the known value 0.434 all over log 0.1 here times the standard deviation na 0.003 all over t na 0.1 and we'll obtain the values na value na 1.3%. Pero syempre, ito times mo pa rin siya sa 100. So that will be our discussion for today for our spectrophotometry. Take note guys na may in-skip ako mga part kasi ay mga pang-chemistry major. Those are this determination of the molecular formula of a metal ligand complex and for the determination of the association of acid. So doon na tayo mag-stay sa scope natin. So ayan, ganyan guys. So thank you for listening guys. I hope you learned something in our discussion and this will be our last topic for our final term. So see you in our first term exam and quizzes next week. So that will be it. Thank you very much.